Ilang buwan na na-stock, boss? 2 buwan. Papaandarin ko na. Tignan natin. The moment of truth. Yan o. Boss, it's alive. So yun mga katropa, meron tayong gagawin na NMAX version 2. Yung problema ni boss, panay-redondo lang at ayaw umandar. Ano yung umpisa, boss? Bakit nagkaroon ng ganito? Sinabit ko sa kasa, nagawa naman nila. Umandar naman. Umandar naman siya. Tapos sunod na problema yan, nagka-ER1. ER1. Error 1. Oo. Error 1. Tapos, Sa puminda ng kasa, pinangkuhanan ko, taling ko sa Yamaha. Sa Yamaha. kasa Yamaha din. Oo, naayos naman. Tapos ngayon, yan ang problema niya. Ayaw nang umandar, panay-redondo na lang. Tapos yung remote nyo, sir, nagpalit na kayo ng battery. So, tignan natin yung remote ni sir. Okay, malakas naman yung kanyang battery. Yun nga lang mga katropa, kapag pinindot natin to, meron siyang key indicator, blink ng blink, yung key indicator niya. Tapos kapag papaandarin natin, panay-redondo lang. Ayaw umandar nung kanyang motor. Tapos yung kanyang fuel pump ay hindi tumutunog. Pakinggan natin. Hindi tumutunog yung kanyang fuel pump. Nangangulugan lang yan na nakadisconnect talaga yung receiver doon sa ating ECU. Pag ganoon mga katropa yung problema ng inyong NMAX version 2, panay-redondo lang tapos blink ng blink yung ating key indicator. Dalawa lang yung possible na problema rito. Maaaring yung kanyang ECU, i-reprogram natin. Napaka-importante sa shop na meron tayong tools na pang-reprogram ng mga ECU, ng mga Yamaha, ng mga Honda. Tapos pangalawa, magiging possible na problema ni boss ay yung kanyang ECU. Kasi hindi gumagana yung kanyang fuel pump kapag sinususi. I-double check na lang natin yung wiring niya, tropa. Yung ginawa ng kasa. So tropa, hubaran natin to lahat. Ang gagawin natin mula dun sa receiver, yung wire sa receiver, tapos wire pa po ng ECU, dapat kompleto 'yan, So i-check natin yung wiring mga katropa, baka may problema yung wire ng receiver papunta sa ECU. Napaka-importante na wala siyang putol at walang lost connection. So yun muna yung gagawin natin. So para ma-check natin kung may putol yung kanyang wiring, gagamitan natin siya ng multi-tester. Continuity lang yung gagawin natin. Kompleto naman, walang putol. Walang putol, may continuity lahat. Okay, so ang gagawin natin dito mga katropa, magre-reprogram na lang tayo. I-assemble na natin yung mga yan. Pagkatapos gawin, assemble na. So magre-reprogram tayo mga katropa dito sa computer box ni boss. Magre-reset ECM tayo. Doon naman, na-verify naman natin na walang putol, walang problema yung kanyang wiring. Kaya ang mangyayari, mauwi tayo sa reset ECM. So heto na yung ECU ni boss mga katropa. Yung code ng kanyang ECU ay BY6. Yung mga bagong mga NMAX ngayon na 2.1. Ang problema sa mga 2.1 mga katropa, yung kanyang receiver, hindi mo na madidecode yung kanyang 6-digit code kasi nakalock na. So i-reprogram natin to, i-reflash natin para ma-reset yung kanyang ECM. So i-open natin yung program na binigay sa atin. Itong RFB3. Tapos open natin yung file, new project. So, ilagay nyo lang kahit anong project ilagay nyo. Ilagay natin si Boss Redondo. Kahit ano namang pangalan pwede yan. Sa microcontroller ay hanapin natin yung RH850. Tapos sa tool ay hanapin natin yung COM port. Tool details dapat USB serial. Okay, USB serial. Tapos pindutin natin yung connect. Tapos may lalabas dyan na set clock. Pero kapag hindi lumabas yung set clock, kapag pinindot nyo yung connect, ibig sabihin may problema sa pin out na ginawa nyo. Ulitin yung pin out, either lost connection or mali yung pin out. Pero kapag lumabas yung set clock na nakalagay, lagyan natin siya ng 20. Okay? Tapos operation completed na siya. Ngayon, punta tayo sa browse. I-browse muna natin yung pang flash natin na binigay rin sa atin ni Sir Dens o kaya kay Mark Galado. Pwede nyo yung makuha yung pang browse tsaka software. Hanapin natin yung version file. Ito, version file. Hex yung kanyang ginagamit, hindi bin file. Open natin yan.
Tapos block settings, dapat i-uncheck natin lahat muna to. At ang i-check natin ay data flash, yung gitna, yun lang yung i-check natin. So pagkatapos natin ma-check yan sa operation, balik tayo, then start natin. Hintayin natin matapos. Okay, so meron ditong reset button kung ayaw matuloy. Meron naman ditong reset button. Pindutin natin, tapos start uli. Kasi minsan nadi-disconnect yan. Ulit-ulit lang yan, reset o kaya i-unplug natin to. Unplug natin yung kanyang USB. Tapos plug natin, tapos start uli. Pero may mga nabibiling module minsan mga katropa na hindi wala ng reset button. So may bago silang labas sila Mastermark na wala ng reset button at hindi mo na kailangang mag-unplug. Pero ito yung mga nauna nilang gawa na nabigay sa akin, pero yung mga pangalawa nilang gawa na module ay wala na siyang reset button at wala na siyang at hindi mo na kailangan pala mag-unplug. So pagkatapos niyan, okay na, i-exit na natin to. Subukan natin kung gagana na sa reprogram yung motor ni boss. Pag hindi pa rin gumana, sabihin may problema pa sa iba. Okay. So, tatanggalin ko muna yung mga wire para i-testing na natin. So, tapos na natin may selyado mga katropa yung computer box ni boss. Gentle, ilagay natin. I-testingin natin kung gagana na yung motor ni boss. Okay na. So, nakabitan natin yung computer box niya mga katropa. Subukan natin. Alright, wala na siyang blinking pero may check engine siya kasi nag-reflash tayo. Normal sa motor na magkakaroon ng check engine kapag nag-ECM reset. So ang gagawin natin yan, pag pinandar natin yung motor, pag hindi nawala yung check engine, buburayin na lang natin siya sa diagnostic tools. Pero normal yan pag nag-ECM reset tayo or nagre-refresh tayo ng ECU. Pakinggan muna natin yung kanyang fuel pump pala bago natin paandarin para sigurado. So siguro din dahil pakinggan mo yung fuel pump kung meron ha. Kanina wala, di ba? Meron? Patayin ko ha. Meron? So, ganun mga katropa, kapag nag-reflash tayo o nag-reset ng ECM, pag may check engine, huwag nyo munang i-start. Ang gagawin natin para sure, papakinggan nyo muna yung fuel pump kapag sinusi. Dapat gumagana siya. Kapag hindi gumagana, huwag nyo pipindutin yung button dahil ibig sabihin may problema dun sa program. Ilang buwan na stock boss? 2 buwan. Papaandarin ko na. Tignan natin, the moment of truth. Yan o. Boss, it's alive! It's alive! Alright! So yun ang mga katropa kung paano mag-troubleshoot ng ganitong klaseng problema sa ating motor. Kung sakaling naka-encounter kayo ng ganyang klaseng problema at kumpleto naman yung wiring, kumpleto lahat, walang putol, walang disconnect, at nagbiblink yung ating key indicator ng ating motor, ang kailangan lang doon ay reflash, reset, at kailangan natin ng software at kailangan natin ng module na pang-reset nyan. So napaka-importante sa shop na meron kayong mga ganong klaseng software or tools para magawa natin yung motor ng ating customer. So yun ang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwa-wiring.